Isang magandang-maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, ang buhay daw ay parang isang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pero paano kung pakiramdam mo ay palagi ka na lang nasa ilalim, giniginaw, at tila kinalimutan na ng pag-asa? Sa pinakamatinding pagsubok daw natin masusukat ang ating katatagan. At kung minsan, sa pinakamadilim na gabi, doon darating ang isang hindi inaasahang sinag na magbabago ng lahat. Ang huling 2 barya sa kanyang bulsa ay naging isang maliit na piraso ng tinapay. Matigas na ang gilid nito, halatang ilang araw nang nakatingga sa panaderya. Ngunit para kay Laya Marisol Ignacio, ito na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hinati niya ito sa 2. Ang isang kalahati ay marahan niyang isinubo. Bawat ngata ay tila parusang gumuguhit sa kanyang lalamunan. Hindi gutom ang nararamdaman niya, kundi kahihiyan. Ang isa pang kalahati ay inilapit niya sa bibig ng kanyang 8 buwang gulang na anak, si Bituin, na mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Ngunit hindi niya ito ipinakain. Dahan-dahan, isinawasaw niya ang tinapay sa mumunting patak ng gatas na natapon sa lampin ng sanggol kanina. Gatas na mula sa isang bote ng donasyon na ngayon ay wala ng laman. Bawat patak ay yaman. Sinisigurado niyang walang masasayang. Pasensya na anak, bulong niya sa hangin. Ang hininga ay nagiging singaw sa malamig na gabi ng lungsod ng Perlas. Pasensya na kung ito lang ang kaya ni nanay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Gumawa ng munting landas sa pisngi niyang nababalot ng alikabok at pagod. Anong klaseng ina siya? Isang inang walang maibigay na mainit na higaan. Walang maibigay na masustansyang pagkain, kundi isang basang piraso ng tinapay lamang. Ang parkeng ito, na dating lugar ng tawanan at laro, ngayon ay naging saksi sa kanilang paghihirap. Ang bawat tawa ng mga dumadaan ay tila kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang bawat pamilyang masayang naglalakad ay isang paalala ng lahat ng bagay na wala siya. Niyakap niya ng mahigpit si Bituin, hinahayaang maging kalasag ang kanyang katawan laban sa lumalamig na simoy ng hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang hanapin sa dilim ang kahit katiting na pag-asa. Ngunit ang dumating ay hindi pag-asa, kundi 2 nakakasilaw na ilaw. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat mismo ng bangkong kinaupuan niya. Napakurap si Laya. Tinakpan ang mukha ni Bituin mula sa liwanag. Bumukas ang pinto sa driver's side at isang matangkad na anino ang lumabas. Pormal ang kasuotan nito, matikas ang tindig, at bawat hakbang papalapit sa kanya ay tila yumanig sa kanyang munting mundo. Nang makalapit ito, nawala ang silaw ng ilaw at napalitan ng isang mukhang pamilyar. Masyadong pamilyar. Ang matalim na panga, ang seryosong mga mata, ang buhok na laging maayos na nakasuklay pa atras. Napasinghap si Laya. Si Sinag Alcantara, ang may-ari ng Alcantara Grand Holdings, ang dating big boss niya nung nagtatrabaho pa siya bilang isang hamak na janitress sa isa sa mga hotel nito. Automatikong yumuko si Laya. Itinago ang kanyang mukha sa likod ng buhok niya na para bang ang pagtatago ay mabubura ang kahihiyan ng kanyang sitwasyon. Nanalangin siya na sana'y hindi siya nito mamukhaan, na sana'y aalis na lang ito. Ignacio! Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat, tumagos sa ingay ng gabi at nagyelo sa kanyang pandinig. Kilala siya nito. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo ito sa kanyang harapan, hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit ang mga mata nito, may kung anong naroon, hindi awa, hindi panghuhungga, isang bagay na hindi niya mabasa. Sir! Halos pabulong niyang sagot. Ang boses ay garalgal.
Niyakap niya lalo si Bituin na para bang kaya niyang itago ang kanyang anak mula sa tingin ng buong mundo. Hindi ito nagsalita agad. Ang mga mata nito ay bumaba mula sa kanyang mukha patungo sa munting bulto na nakabalot sa kanyang mga braso. Nanatili doon ang tingin nito ng ilang sandali bago muling tumingin sa kanya. Kailangan mo ng bubong para sa'yo at sa anak mo, sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag ng katotohanan. Walang lumabas na salita sa bibig ni Laya. Ano ang sasabihin niya? Na ayos lang sila, na kaya nilang matulog sa lamig ng gabi. May bakanting posisyon sa villa ko. Pagpapatuloy ni Sinag, ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Isang live-in housekeeper, maayos ang sahod, may sarili kang kwarto, may lugar para sa inyong dalawa. Natigilan si Laya. Isang alok na parang nanggaling sa langit. Ngunit ang langit ay may katumbas na presyo at natatakot siyang malaman kung ano yon. Bakit siya? Isang estranghero, isang dating empleyado na ni hindi niya sigurado kung natatandaan pa nito. Bakit po, sir? Iyon lang ang nagawa niyang itanong. Isang malamig na hangin ang muling umihip at narinig niyang umubo ng bahagya si Bituin sa pagkakatulog nito. Nanlaki ang mga mata ni Laya sa takot. Tumingin si Sinag sa madilim na kalangitan na tila may nakikitang hindi niya nakikita. Hindi mahalaga kung bakit. Ang mahalaga ay ang sagot mo. Bumalik ang tingin nito sa kanya at sa pagkakataong ito, mas may diin ang boses nito. Magpasya ka, Ignacio. Paparating na ang ulan. Ang kinabukasan ng anak mo ang nakasalalay sa sagot mo. Naramdaman ni Laya ang unang patak ng ambon sa kanyang noo. Malamig. Tulad ng takot na gumagapang ngayon sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak, pagkatapos ay sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Isang estrangherong nag-aalok ng kaligtasan. Isang kaligtasang maaaring may kasamang panganib na hindi niya pa alam. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay halos nakakabingi. Mas maingay pa sa sigawan ng mga busina sa labas. Nakaupo si Laya sa malambot na leather seat sa likuran. Yakap-yakap pa rin si Bituin na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Hindi alintana ang pagbabago ng kanilang kapalaran. Ang init mula sa aircon ng kotse ay isang luho na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit sa halip na magdulot ito ng ginhawa, nagdulot ito ng kirot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na hindi siya karapat-dapat dito. Hindi nagsasalita si Sinag Alcantara habang nagmamaneho. Nakatuon lamang ang mga mata nito sa daan, ngunit nararamdaman ni Laya ang bigat ng presensya nito. Ang bigat ng desisyong kanyang ginawa. Pinili niya ang hindi pamilyar, ang hindi tiyak, para lamang sa kapakanan ng kanyang anak. At habang tinatahak nila ang mga kalsadang kumikinang sa ilaw ng lungsod ng Perlas, pakiramdam ni Laya ay iniiwan na niya ang kanyang sarili sa parke, kasama ng lamig at ng kawalan ng pag-asa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas ito ng kusa na tila may mahikang bumulong dito. Pumasok sila sa isang malawak na hardin na perpekto ang pagkakaayos at sa dulo nito ay isang mansyon na sa mga pelikula lang niya napapanood. Ang Villa Esmeralda. Ang pangalan pa lang ay nagpapahiwatig na ng karangyaan at kapangyarihan. Manang Celia, sabi ni Sinag sa isang matandang babaeng sumalubong sa kanila sa pinto. Siya si Laya, ang bago nating housekeeper. Ituro mo sa kanya ang magiging kwarto niya at ibigay mo ang lahat ng kanyang kakailanganin. Masusunod po, sir? Magalang na sagot ng matanda, bahagyang yumuko. Bumaling si Sinag kay Laya. Magpahinga ka na, bukas na tayo mag-usap. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito at umakyat sa isang malawak at paikot na hagdanan. Nag-iwan ng isang utos, hindi isang paanyaya. Sinundan ni Laya si Manang Celia.
Bawat hakbang sa makintab na marmol na sahig ay tila isang kasalanan. Ang mga pader ay napapalamutian ng mga painting na mas mahal pa siguro sa buong buhay niya. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ito ay isang paraiso, ngunit pakiramdam niya'y isa siyang magnanakaw na nakapasok dito. Ang silid na ibinigay sa kanya ay mas malaki pa sa inuupahan niyang apartment dati. May sarili itong banyo na may mainit na tubig, isang malambot na kama na tila nang aakit at isang bintanang tanaw ang hardin. Inihiga niya si Bituin sa kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang kanyang anak ay natutulog sa isang malinis at ligtas na lugar. Dapat sana ay masaya siya, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Nang papalabas na siya ng banyo matapos maghilamos, natigilan siya. Isang babae ang nakatayo sa gitna ng kanyang silid. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk robe. Ang buhok ay perpektong nakaayos kahit mukhang kagigising lang, at ang mga daliri ay puno ng mga alahas na kumikinang. Ang mga mata nito ay malamig. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, at sa mga labi nito ay may isang ngangiting hindi umabot sa mga mata. So ikaw na pala ang bagong pulot, sabi ng babae. Ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Po? Naguguluhang tanong ni Laya. Ako si Esmeralda Alcantara. Pagpapakilala nito na tila ba dapat ay kilalanin siya ng lahat. Ang ina ni Sinag, ang may-ari ng bahay na ito. Automatikong napayuko si Laya. Magandang gabi po, ma'am. Ako po si Laya. Alam ko kung sino ka. Putol ni Doña Esmeralda. Lumapit ito, at bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. Tumingin ito kay Bituin na natutulog sa kama, at ang ekspresyon nito ay puno ng pandidiri. At alam ko rin kung anong klaseng babae ang nagpapalipas ng gabi sa parke kasama ang isang sanggol. Desperada. Bawat salita ay isang sampal. Gustong magpaliwanag ni Laya ngunit walang boses na lumalabas sa kanya. Makinig ka sa akin. Lumapit palalo si Doña Esmeralda. Halos bumubulong na lang ito. Ang mabangong pabango nito ay tila lason sa pang-amoy ni Laya. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit mo sa anak ko, pero linawin natin ang isang bagay. Isa ka lang katulong dito, isang basahan. At ang mga basahan, itinatapon kapag marumi na. Tumingin ito muli kay Laya, mata sa mata. Tandaan mo ito, iha. Ang mga bagay na hindi para sa'yo ay mananatiling pangarap lang. Ang lugar na ito ay maaaring maging pansamantalang kanlungan, pero maaari rin itong maging impyerno mo. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at lumabas ng silid na parang isang reyna. Iniwan si Laya na nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa takot at kahihiyan. Ang paraisong inakala niya ay may ahas pala at kakakilala niya lang dito. Nang gabing iyon, hindi halos makatulog si Laya. Nakayakap lang siya kay Bituin, nakikinig sa bawat tunog ng malaking bahay. Sa kalaliman ng gabi, may narinig siyang mga boses mula sa ibaba. Isang pagtatalo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at bahagyang binuksan. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig para manlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ko matatanggap ito. Sinag, isang babaeng kalye dito sa pamamahay ko? Boses yon ni Doña Esmeralda, puno ng galit. Bahay ko rin ito, ma, at desisyon ko ito. Sagot ni Sinag. Formal pa rin, pero may diin. Anong sasabihin ng mga kaibigan natin, ng mga business partners mo, na ang isang Alcantara ay namumulot ng basura sa lansangan? Hindi siya basura at wala akong pakialam sa sasabihin nila. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Ng babaeng yan. Anong pangalan niya? Laya. Pinapaikot ka lang ng babaeng yan sa mga daliri niya. Napahawak si Laya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ang pangalan niya
Binanggit na parang isang sumpa sa loob ng mansyong ito. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng isang bagay, marahil ay isang pinto. At pagkatapos, katahimikan. Isinara ni Laya ang pinto. Nanginginig ang mga tuhod. Sumandal siya dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang pag-asang dala ng alok ni Sinag kanina ay unti-unti nang namamatay. Napapalitan ng isang masakit na katotohanan. Hindi siya ligtas dito. Hindi ito ang paraisong kanyang inaasahan. Ito ay isang hawla. Isang gintong hawla na may isang ahasagdan naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tuklawin siya. Ang sampal ng ina ay hindi dumapo sa pisngi ni Sinag Alcantara, kundi sa isang mamahaling vase na gawa sa porselana na ngayon ay nagkalat na sa sahig. Ngunit para sa kanya, mas masakit pa rin ang mga salitang binitiwan nito. Hindi siya basura. Mariin niyang ulit ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa nagwawalang si Doña Esmeralda. At hanggat ako ang nagpapatakbo ng negosyo at ng pamilyang ito, mananatili siya dito. Tapos ang usapan. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Tinalikuran niya ang nagkalat na bubog sa sahig. Isang perpektong simbolo ng kanilang relasyon. At nagtungo sa kanyang study. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga salita ng ina na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ginagamit ka lang niya. Pinapaikot ka lang. Napangisi si Sinag ng may pait. Kung alam lang ng kanyang ina. Kung alam lang nito na sa kanilang dalawa, siya ang mas gumagamit. Isinara niya ang pinto ng kanyang study at ang katahimikan sa loob ay isang malugod na ginhawa. Lumapit siya sa kanyang mesa, binuksan ang isang maliit na drawer at kinuha ang isang pitaka na lumana at iba sa ginagamit niya araw-araw. Mula sa isang lihim na bulsa nito, kinuha niya ang isang kupas ng litrato. Nasa litrato ang dalawang binatang naka-construction helmet, magkaakbay at nakangiti sa kamera. Ang isa ay siya. Ilang taon na ang nakalipas, mas bata at mas payat. Ang isa naman ay isang lalaking may masayahing mga mata at ngiting abot tenga. Isang ngiting kayang magpaliwanag ng kahit anong madilim na silid. Si Marco, ang pinakamagaling na engineer na nakilala niya. Isang henyo sa kanyang larangan at isang kaibigan. Naalala ni Sinag ang huli nilang pag-uusap ilang araw bago ang aksidente sa construction site na kumuha sa buhay nito. Nasa ibabaw sila ng isang ginagawang gusali. Tanaw ang buong lungsod ng Perlas. Kapag natapos itong proyekto, Sir Sinag, masayang sabi ni Marco noon, mag-propose na ako kay Laya. Simple lang ang pangarap ko, sir. Isang maliit na bahay, isang masayang pamilya. Ibibigay ko sa kanya at sa magiging anak namin ang lahat. Naalala niya ang sinseridad sa boses nito, ang pag-asang nagniningning sa mga mata nito, at naalala rin niya ang sarili niyang sagot. Isang biro na ngayon ay tila isang sumpa. Sige, Marco. At kapag may nangyari sa'yo, ako ang bahala sa pamilya mo. Isang biro. Isang pangakong binitiwan sa hangin. Ngunit nang mangyari ang hindi inaasahan, ang pangakong yon ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang konsensya. Hinanap niya si Laya pagkatapos ng libing, ngunit nawala itong parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Tumigil siya sa paghahanap kalaunan, kinumbinsi ang sarili na marahil ay nakahanap na ito ng bagong buhay hanggang kagabi, hanggang sa makita niya ito sa parke, yakap ang isang sanggol. Ang mukha ay mas payat, ang mga mata ay walang ningning. Isang anino na lang ng masayahing babaeng ikinukwento sa kanya ni Marco noon. At sa sandaling iyon, ang tinik sa kanyang dibdib ay muling kumirot. Mas masakit kaysa dati. Hindi ito awa. Ito ay utang. Isang responsibilidad
na matagal na niyang tinalikuran. Ibinaba ni Sinag ang tingin sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa, mga report, mga kontrata, mga numero. Lahat ng ito, nagawa niyang kontrolin at ayusin. Pero ang isang simpleng pangako sa isang kaibigan, nabigo siya. Desisyon ko ito, bulong niya sa sarili. Pinapatatag ang kanyang loob. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman para itama ang pagkakamaling ito, para bayaran ang utang niya kay Marco. Kinabukasan, sinadya niyang dumaan sa kusina ng maaga. Inaasahan niyang makikita roon si Laya. Marahil ay natatakot o nahihiya pagkatapos ng sigawan kagabi. At naroon nga ito. Tahimik itong nagtitimpla ng gatas para kay Bituin. Ang bawat kilos ay maingat, puno ng pagmamahal. Tumigil siya sa may pintuan, hindi gumagawa ng ingay. At pinanood ito sa simpleng eksenang iyon. Isang ina na inaalagaan ng kanyang anak. May nakita si Sinag na isang bagay na matagal nang nawawala sa mansyon na ito. Kapayapaan. Init. Isang pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Ang Villa Esmeralda ay palaging isang lugar ng transaksyon, ng mga business deal, ng mga pagtatalo tungkol sa mana at kapangyarihan. Ngayon, sa unang pagkakataon, dahil sa presensya ng mag-inang ito, naramdaman niya ang isang bagay na iba, isang bagay na totoo. Tumikhim siya para malaman nitong naroon siya. Lumingon si Laya at sa mga mata nito ay nakita niya ang takot. Ang takot na dulot ng kanyang ina. Hindi niya pinansin iyon. Naglakad siya papalapit at kinuha ang bote ng gatas mula sa kamay nito. Sinuri niya ito. Masyadong mainit. Sabi niya, ang boses ay neutral. Kailangan tama lang ang temperatura. Nagtungo siya sa lababo at bahagyang binasa ng malamig na tubig ang bote. Pagkatapos, ipinatak niya ang isang patak sa kanyang pulso. Isang bagay na nakita niya sa isang pelikula dati. Nang masigurong tama na ang init, ibinalik niya ito kay Laya. "Salamat po, sir." Nauutal na sabi nito, naguguluhan sa kanyang ikinilos. Hindi sumagot si Sinag. Tinalikuran na niya ito at naglakad paalis. Ngunit habang papunta siya sa kanyang sasakyan, isang maliit at hindi pamilyar na pakiramdam ang nanatili sa kanya. Ang pakiramdam ng pag-aalaga sa isang tao, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang bagay na hindi pa niya lubos na maintindihan. Pagdating sa opisina, ang isip niya ay lumilipad pa rin. Hindi niya maialis sa kanyang isipan ang imahe ni Laya at ang sanggol nito. Upang ilihis ang kanyang atensyon, sinubukan niyang mag-focus sa trabaho. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang unang folder, isang tawag ang pumasok sa kanyang private line, isang courier service. "Mr. Alcantara, may ipinapadala po kaming registered mail para kay Miss Laya Marisol Ignacio. Dito po ba sa address ng bila namin ididiretso?" "Oo, dyan na," sagot niya. Walang pag-iisip. Ngunit pagkababa niya ng telepono, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Isang registered mail para kay Laya? Sino ang magpapadala sa kanya ng ganoong kahalagang sulat? Ang mga ganitong uri ng liham ay kadalasang nangangahulugan ng isang bagay. Legal o problema. At sa mundong ginagalawan ni Laya ngayon, pareho lang ang kahulugan ng dalawang iyon. Bigla, ang utang na nararamdaman niya para kay Marco ay nag-iba ng anyo. Naging isang pakiramdam ng proteksyon. Isang biglaang pagnanais na protektahan ang mag-inang yon mula sa anumang sakit o panganib na maaring dumating. Hindi niya alam kung ano ang laman ng sulat na yon. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Hindi niya hahayaang may isa pang trahedya na mangyari sa pamilya ni Marco. Hindi habang siya ay naririto. Ang sobrang kulay kape ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang bloke ng semento sa mga kamay ni Laya. Tinanggap niya ito mula sa delivery man na may pilit ng ngiti
Ngunit nang makita niya ang mga salitang court summon na nakaimprenta sa itaas, ang sahig na kanyang tinatapakan ay tila gumuho. Ang papel ay nanginginig sa kanyang kamay habang binubuksan niya ito. Ang mga letra ay nagsasayaw sa kanyang paningin at ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Custody hearing between Ignacio, petitioner, Nestor, and Purificación Reyes, ang mga pangalan ng mga magulang ni Marco, ang mga biyenan na hindi man lang siya sinulyapan nung nabubuhay pa ang kanilang anak. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Humigpit ang paghinga niya. Kukunin nila si Bituin. Ang kanyang bituin. Ang nag-iisang liwanag sa kanyang madilim na buhay. Ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Kukunin nila ang lahat sa kanya. Bago pa man siya makasigaw o makaiyak, isang malakas na busina ang narinig niya mula sa labas. Pagtingin niya sa bintana, isang luma ngunit maayos na taxi ang pumarada sa harap ng mansyon at mula roon ay bumaba ang dalawang matanda. Nakaluksa ang mga buwitre. Dumating na sila. Sinalubong sila ni Manang Celia sa pinto. Ngunit bago pa man makapagsalita ang kasambahay, dumiretso na ang dalawa sa loob. Ang mga mata ay tila iniska ng buong kabahayan na may halong pagkamangha at inggit. At pagkatapos, nakita nila si Laya. "Apo ko!" Sigaw ng matandang babae, si Aling Puring. Tumakbo ito papalapit kay Laya. Ang mga braso ay nakabukas. Ang pag-iyak nito ay malakas, ngunit walang luha. "Nasaan ang apo ko? Ang nag-iisang alaala ng aming si Marco." Napaurong si Laya. Yakap-yakap ang sulat na tila isang kalasag. Kasunod nito ang asawa, si Mang Nestor, na pilit nang ngumingiti. "Laya, iha, kami ito, ang mga magulang ni Marco. Nag-aalala kami sa inyo." Ang kanilang mga salita ay matatamis. Ngunit ang mga mata nila ay iba ang sinasabi. Nakita ni Laya ang pagkalkula, ang kasakiman. Hindi ito pagmamahal sa isang apo. Ito ay isang bagay na mas madilim. Bakit po kayo nandito?" Nanginginig na tanong ni Laya. "Para dalawin ang aming apo, syempre." Sagot ni Aling Puring. Sinusubukang silipin si Bituin na natutulog sa loob ng kwarto. At para na rin siguraduhin na nasa mabuti siyang kalagayan, balita namin ay, "Wala ka nang matirhan?" Ang huling tanong ay isang patalim na diretsong tumusok sa puso ni Laya. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang pumutol sa drama. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat sila ay napalingon. Nakatayo sa paanan ng hagdan si Doña Esmeralda. Nakataas ang isang kilay. Ngunit nang makita niya ang paghihirap sa mukha ni Laya at ang pagiging agresibo ng dalawang bisita, isang munting ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Bago pa man makasagot si Laya, umalingaw-ngaw ang boses ni Sinag mula sa kanyang likuran. "Anong ginagawa ninyo dito?" Hindi na malaya ni Laya ang pagdating nito. Nakatayo na pala ito sa kanyang tabi. Ang presensya ay nagbibigay ng biglaang pakiramdam ng seguridad. "Mr. Alcantara," bati ni Mang Nestor, biglang naging magalang. "Nandito lang kami para sa aming apo." Kinuha ni Sinag ang sulat mula sa nanginginig na kamay ni Laya. Mabilis niyang binasa ito at kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang tumingin siya sa dalawang matanda. Ngunit ang boses niya ay nanatiling kontrolado at malamig. "Manang Celia, ihatid niyo na ang mga bisita sa labas." "Pero ang apo namin," protesta ni Aling Puring. "Umalis na kayo," sabi ni Sinag, at sa pagkakataong yon, ang kanyang boses ay hindi na pakiusap, kundi isang utos na hindi matitinag. Nang makaalis ang mag-asawa,
Naiwan ang isang mabigat na katahimikan. Huminga ng malalim si Laya. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib. Sa library, maikling sabi ni Sinag. Sumunod si Laya. Sa loob ng malawak na silid-aklatan, sa gitna ng libu-libong libro ng kaalaman at kapangyarihan, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Sinag. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa bintana. "Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado." Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala ang sinag na boss, kundi isang taong seryoso at determinado. "Hindi ko hahayaang kunin nila si Bituin sa'yo. Pangako." Isang pangako mula sa isang lalaking halos hindi niya kilala. Ngunit sa puntong yon, iyon lang ang mayroon siya. Tumango siya, hindi magawang magsalita. Nagpapasalamat sa lifeline na inihagis nito sa kanya. Well, mukhang may problema nga tayo. Napalingon silang dalawa. Nakasandal sa hamba ng pinto si Doña Esmeralda. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang isang babaeng hindi pa nakikita ni Laya. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang designer dress na mas mahal pa siguro sa lahat ng naipundar niya sa buong buhay niya. Ang mukha nito ay parang isang anghel, ngunit ang mga mata ay matalas at mapanuri. "Isabel, buti nakarating ka kaagad," sabi ni Doña Esmeralda. Sinag, Laya, meet Isabel Fortalejo, ang family lawyer natin, at siya ang hahawak ng kasong ito. Lumapit si Isabel, bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nginitian niya si Sinag, isang nangiting pamilyar at may pinagsamahan. "Sinag, it's been a while." Pagkatapos ay bumaling ito kay Laya. Tiningnan niya si Laya mula ulo hanggang paa, isang mabilis na sulyap na tila kinikilatis ang halaga ng isang bagay na binebenta. Naramdaman ni Laya ang lahat ng dugo na umakyat sa kanyang mukha. Sa harap ng babaeng ito, mas lalo niyang naramdaman na isa siyang basura. "So ito ang kliyente," sabi ni Isabel. Ang boses ay kasing kinis ng sutla. Inilahad nito ang kamay kay Laya. Nag-aalangang tinanggap ni Laya iyon. Ang kamay ni Isabel ay malambot, ngunit ang pagkakahawak ay malamig. "Huwag kang mag-alala, Miss Ignacio," sabi ni Isabel. Hinila ang kamay nito pabalik at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sisiguraduhin kong mareresolba ang lahat ng ito sa paraang makatarungan." Ang paraan ng pagbigkas nito sa huling salita, na may bahagyang diin at sarkasmo, ay nagpadala ng kilabot sa buong gulugod ni Laya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi ito kakampi. Ang ahas sa paraiso ay hindi lang pala iisa, at ang bagong dating na ito ay tila mas makamandag pa. Ang conference room sa loob ng Alcantara Grand Holdings ay lugar ng kapangyarihan ni Sinag. Dito niya isinasara ang mga multimilyong kontrata. Dito niya pinapatahimik ang mga matitigas na kalaban sa negosyo. Dito, ang salita niya ang batas. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang teritoryo. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesa ay nakaupo ang mag-asawang Reyes. Ang mga muka ay puno ng pekeng pag-aalala. At sa tabi nila ay isang abogadong ang bawat salita ay tila laso na dahan-dahang ipinapatak sa silid. Sa kanyang tabi, si Laya ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat akusasyon. At sa pagitan nilang dalawa, si Isabel, ang babaeng dapat ay nagtatanggol sa kanila, ay prenteng nakaupo, naglalaro lamang ng kanyang mamahaling ballpen. "Ang kliyente po namin," sabi ng abogado ng mga Reyes, itinuturo si Laya na parang isang ebidensya sa isang krimen, "ay walang permanenteng tirahan. Natagpuan ng sarili nating Mr. Alcantara na natutulog sa isang parke. Tanong ko lang po, anong klaseng ina ang hahayaang matulog ang kanyang 8 buwang gulang na anak sa lamig at panganib ng lansangan?" Nagtiim ang bagang ni Sinag. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibalibag ang mesa.
Ngunit alam niyang iyon mismo ang gusto ng kalaban. Ang makita siyang mawalan ng kontrol. Tumingin siya kay Isabel, naghihintay ng isang matapang na pagtutol. Ngunit ang nakuha lang niya ay isang mahinang objection, Your Honor, speculation, na sinabi ng walang kabuhay-buhay. Wala siyang trabaho, pagpapatuloy ng abogado, hindi pinapansin si Isabel, umaasa lamang sa kabutihang loob ng iba. Paano niya masisiguro ang kinabukasan ng bata? Ang aming mga kliyente, sa kabilang banda, ay may matatag na tahanan at sapat na pinagkukunan para palakihin ang kanilang apo ng marangya. Bawat salita ay isang dagok, hindi lang para kay Laya, kundi para na rin kay Sinag. Dahil bawat akusasyon tungkol sa kawalan ni Laya ay isang salamin ng kanyang sariling kapabayaan, isang paalala ng pangakong binitawan niya kay Marco. Natapos ang pulong na walang resolusyon, isang purong pagwasak sa pagkatao ni Laya. Nang makalabas ang kabilang kampo, naiwan silang tatlo sa nakakabinging katahimikan. Anong klaseng laro yon, Isabel? Tanong ni Sinag. Ang boses ay malamig at puno ng pinipigilang galit. Nagkibit balikat lang si Isabel. Strategy, Sinag. We need to know their attacks. Ganyan talaga sa korte. Ang maruruming damit isasampay sa publiko. Hindi damit si Laya na basta mo na lang isasampay. Hindi na napigilan ni Sinag ang pagtaas ng kanyang boses. Doon niya napansin, wala na si Laya sa silid. Tahimik na pala itong umalis habang sila ay nagtatalo. Isang masamang damdamin ang kumalat sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang naguguluhang si Isabel at mabilis na tinahak ang pasilyo. Saan ito magpupunta? Alam niya. Ang rooftop garden ng gusali ay ang kanyang santuwaryo. Ang nag-iisang lugar kung saan nakakahanap siya ng kapayapaan sa gitna ng magulong syudad. At doon niya natagpuan si Laya. Sa isang sulok, nakaupo sa isang bangko, yakap-yakap ang sarili na tila ba pinipigilan nitong magkawatak-watak. Umiiyak ito nang walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, lahat ng galit ni Sinag ay nawala. Napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang matinding kirot na para bang siya mismo ang nasasaktan. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagsalita. Alam niyang walang salita ang kayang magpunas sa dungis na ibinato sa pagkatao nito kanina. Umupo lang siya sa tabi nito, may kaunting distansya at tumingin sa malayo. Nanatili sila roon ng ilang minuto. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-iyak ni Laya at ang ugong ng syudad sa ibaba. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Sinag ang isang malinis na panyo. Inilapag niya ito sa bangko sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya ito inabot. Hinayaan lang niya roon. Isang tahimik na alok. Nagulat siya ng pagkaraan ng ilang sandali. Dahan-dahang kinuha ni Laya ang panyo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag sa kanyang opisina. Ang imahe ni Laya na umiiyak ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na matalo sa laban na ito. Hindi siya papayag na ang huling alaala ni Marco ay muling masasaktan. May mali sa kwentong ito. Ang biglaang paglitaw ng mga Reyes. Ang kanilang determinasyon, hindi ito tungkol sa pagmamahal sa apo. May iba pa. At kailangan niya itong malaman. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero mula sa kanyang private contacts. Davis! Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May trabaho ako para sa'yo. Anything for you, Mr. Alcantara? Sagot ng boses. Gusto kong imbestigahan mo ang mag-asawang Nestor at Purificación Reyes. Diretsong sabi ni Sinag. Gusto kong malaman ang lahat. Ang kanilang finances, mga utang, mga bank account, lahat. Anong motibo nila? Bakit nila biglang gustong kunin ang bata? At gusto kong malaman ang sagot. Kahapon. Understood, sir. Pagkababa niya ng telepono, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngayon,
Siya na ulit ang may kontrol. Lumipas ang 1 oras. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging napapatingin sa kanyang telepono, naghihintay. At pagkatapos, tumunog ito. Si Davis. Sir Alcantara, sabi ng boses sa kabilang linya. May bahid ng pagkaapura. May nahanap ako. Tama ang hinala niyo. Hindi lang ito tungkol sa custody. Mas malaki pa rito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sinag. Biglang tumayo. I-email ko sa iyo ang mga dokumento ngayon din, sir. Kailangan niyo itong makita. Halos hindi pa natatapos ang sinasabi ni Davis. Narinig na ni Sinag ang ping ng notification mula sa kanyang computer. Binuksan niya ang email. May isang PDF file na naka-attach. Ang subject, Urgent, Reyes. Dahan-dahan niyang ginalaw ang mouse at nag-click. Nag-load ang dokumento sa screen. Isang kopya ng isang life insurance policy sa ilalim ng pangalan ni Marco Reyes. At sa beneficiary, nakalista ang pangalan ni Bituin Ignacio. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang mundo. Ang nakapagpatigil sa kanyang mundo ay ang halaga. Isang halagang kayang bumago sa buhay ng sinuman. Isang halagang kayang mag-udyok sa mga tao na gumawa ng karumal-dumal na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang kasakiman, ang pekeng pag-iyak, ang pag-atake sa pagkatao ni Laya. Napahawak siya sa kanyang mesa. Ang mga daliri ay namumuti sa higpit ng hawak. At mula sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pagkamuhi at hindi makapaniwalang pagkaunawa ang lumabas. Hindi maari. Pagbalik sa Villa Esmeralda, hindi umalis si Laya sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa gitna ng maraming tao. Ang bawat salitang binitiwan ng abogado ng mga OS ay isang batong ipinukol sa kanya. At ang mga pasa ay hindi sa katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Pinagmasdan niya si Bituin na natutulog sa kama. Ang inosenteng mukha nito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ngayon, kahit ang lakas na yon, ay tila nanghihina. Paano niya ipaglalaban ang kanyang anak kung ang buong mundo ay nagsasabing isa siyang masamang ina? Paano siya mananalo kung ang sarili niyang kahirapan ang ginagamit na sandata laban sa kanya? Narinig niya ang isang katok sa pinto. Hindi siya sumagot. Laya. Ang boses ni Sinag. Hindi ito malakas, ngunit tumagos ito sa kahoy na pinto at umabot sa kanya. May bigat, may pagkaapura. Pumunta ka sa library. Ngayon na. Hindi iyon pakiusap. Isang utos. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay tila may nakakabit na kadena. Hinalikan niya si Bituin sa noo bago lumabas ng silid. Naabutan niya si Sinag sa loob ng library, nakatayo sa likod ng malaki nitong mesa na gawa sa mahogany. Ang silid ay madilim. Tanging ang ilaw mula sa isang table lamp ang nagsisilbing liwanag, lumilikha ng mahahabang anino na tila mga halimaw na nagbabantay. Hindi nagsalita si Sinag. Itinuro lang nito ang isang upuan sa harap ng mesa. Naupo si Laya. Pakiramdam niya ay isang kriminal na hahatulan. Mula sa isang folder, kinuha ni Sinag ang ilang piraso ng papel at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa papalapit sa kanya. Basahin mo, sabi nito. Nanginginig ang mga kamay ni Laya habang inaabot ang mga papel. Sa unang tingin, mukha lang itong isang ordinaryong dokumento. Ngunit nang simulang basahin ng kanyang mga mata, ang mga nakasulat, unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang life insurance policy, nakapangalan kay Marco Reyes, at pagkatapos, nakita niya ang halaga. Isang numero na may napakaraming zero na hindi kayang bilangin ng kanyang isip sa unang tingin. Isang halagang hindi niya kailanman pinangarap na mahawakan sa buong buhay niya. At sa ilalim ng salitang beneficiary, isang pangalan ang malinaw na nakasulat.
Bituin Ignacio. Binitiwan niya ang mga papel na para siyang napaso. Umangat ang tingin niya kay Sinag. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at hindi makapaniwala. Ano to? Iyan ang dahilan, sagot ni Sinag. Ang boses ay matigas na parang bato. Iyan ang totoong dahilan kung bakit kanila hinahabol. Hindi dahil sa pagmamahal sa apo, kundi dahil sa pera. Pera na iniwan ni Marco para sa anak ninyo. Sa isang iglap, lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isip ni Laya. Ang biglaang paglitaw ng mga biyenan niya, ang mga pekeng luha ni Aling Puring, ang mga matatamis na salita ni Mang Nestor, ang kanilang determinasyong wasakin ang kanyang pagkatao sa harap ng mga abogado. Kaya pala, hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang matinding kirot. Isang pagtataksil na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang siya ang ninanakawan ng mga ito. Ninanakawan nila ang alaala ng sarili nilang anak. Ginagamit nila ang kanilang apo, ang sarili nilang kadugo, para sa makasariling interes. Kasuklam-suklam. Ito ang gagamitin nila laban sa'yo. Pagpapatuloy ni Sinag, hinila siya pabalik sa malupit na realidad. Sasabihin nila na isa kang inang pabayai para makuha nila ang custody at kapag nakuha nila ang bata, makokontrol nila ang pera. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at sa pagkakataong ito, may nakita si Laya na isang bagay na mas matindi pa sa determinasyon, isang uri ng desperasyon. Sinabi nila na hindi ka stable, na wala kang pamilya, na wala kang kakayahang magpalaki ng isang bata. Sabi ni Sinag, ang bawat salita ay tila isang hakbang papalapit sa isang radikal na konklusyon. Kailangan nating ipakita sa korte ang pinakamalakas, pinakamatatag na imahe na posible. Isang bagay na hindi nila kayang questionin. Papaano? Halos pabulong na tanong ni Laya. Ang pag-asa ay muling nawawala. Tumayo si Sinag mula sa kanyang upuan. Lumakad ito paikot sa mesa at huminto sa kanyang harapan. Tumingin ito sa kanya mula sa itaas. Ang anino nito ay tila nilalamon siya. Laya, sabi nito. Binanggit ang kanyang pangalan nang walang Ignacio sa unang pagkakataon. Hindi ito isang romantikong mungkahi. Ito ay isang estratehiya. Isang solusyon. Napakunot ang noo ni Laya. Hindi maintindihan ang patutunguhan ng usapan. Huminga ng malalim si Sinag na para bang naghahanda para sa isang malaking sugal. At pagkatapos, binitiwan nito ang mga salitang magpapabago sa lahat. Pakasalan mo ako. Para kay Bituin. Ang mundo ni Laya ay huminto. Ang tunog ng orasan sa dingding, ang ugong ng aircon, ang sarili niyang paghinga, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya lang ay ang seryosong mukha ni Sinag Alcantara. Ang tanging naririnig niya lang ay ang paulit-ulit na salitang, pakasalan mo ako. Kasal? Sa amo niya? Sa isang lalaking halos estranghero? Isang kasal na hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang kaso? Ang buong ideya ay napakabaliw, napaka-imposible. Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, nagsalita muli si Sinag. Kailangan ko ang sagot mo bukas ng umaga, Laya. Ang susunod na hearing ay sa susunod na linggo. Wala na tayong oras. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad papalabas ng library. Iniwan si Laya na mag-isa sa gitna ng kadiliman, kasama ang mga papel na naglalaman ng katotohanan at isang panukalang kasal na tila isang pangarap at bangungot na pinagsama. Walang tulog. Buong magdamag, nakatitig lang si Laya sa natutulog na si Bituin. Ang bawat paghinga ng kanyang anak ay isang tanong. Ang bawat paggalaw ay isang hatol. Sa isang tabi ay ang kanyang dignidad at kalayaan. Sa kabila naman ay ang kinabukasan ng kanyang anak. Ang alok ni Sinag ay isang kabaliwan. Isang kasinungalingan na kailangan nilang panindigan.
Ngunit ang mga akusasyon ng mga Reyes ay isang mas malupit na katotohanan. Isang katotohanang kayang bumawi sa kaisa-isang yaman na mayroon siya sa mundo. Nang mag-umaga, habang ang unang sinag ng araw ay dumadampi sa mukha ni Bituin, doon na niya nahanap ang kanyang sagot. Ang sagot ay palaging naroon. Palagi namang iisa lang. Hindi ito pagpapakasal para sa sarili niya. Ito ay isang pagsasakripisyo. Hindi ito pag-iisang dibdib. Isa itong kontrata na tinataka ng dugo ng isang ina para protektahan ang kanyang supling. Tumayo siya, naghilamos, at isinuot ang pinakadisenteng bestida na ibinigay sa kanya ni Manang Celia. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto at kumatok sa pinto ng study ni Sinag. Bumukas ito agad na para bang naghihintay lang ito sa kanya. Nakabihis na rin si Sinag, nakasuot ng isang simpleng polo shirt. Ngunit ang tindig ay nananatiling formal. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Pumapayag na po ako, sabi ni Laya. Ang boses ay mahina, ngunit buo. Para kay Bituin. Isang bahagyang pagtango lang ang naging sagot ni Sinag. Walang ngiti, walang pagbati. Tila isang business deal ang kasasara pa lang nila. Maghanda ka. Aalis tayo sa loob ng 1 oras. Ang kasal nila ay naganap hindi sa isang engrandeng simbahan, kundi sa isang maliit at walang lamang opisina sa City Hall. Ang mga saksi ay 2 empleyado na halatang naiinip. Ang hukom ay isang lalaking pagod na ang mga mata, bumabasa mula sa isang papel na marahil ay 1,000 beses na niyang nabasa. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga panata ng pag-ibig. Laya Marisol Ignacio, tinatanggap mo ba si Sinag Alcantara bilang iyong kabiyak? Tumingin si Laya kay Sinag. Nakatayo ito sa tabi niya. Matigas ang anyo. Nakatingin sa hukom. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon. Para kay Laya, ito ang pagbebenta ng kanyang buong pagkatao. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo, Bituin. Opo, tinatanggap ko, sagot niya. Nang sila na ang lumagda sa marriage contract, nanginginig ang kamay ni Laya. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kalayaan. Paglabas nila sa gusali, ang sikat ng araw ay tila mas nakakasilaw kaysa dati. Pakiramdam ni Laya ay isa siyang impostor. Sa mata ng batas, isa na siyang Alcantara. Ngunit sa puso niya, siya pa rin si Laya na walang-wala. Habang naglalakad sila, papunta sa nakaparadang sasakyan, sa isang iglap, may kumislap sa kanilang gilid. Click! Isang malakas na flash ng kamera ang sumabog sa kanilang mga mukha. Nasilaw si Laya na paatras sa gulat. Isang lalaking may hawak na kamera ang mabilis na tumakbo palayo, na wala sa karamihan. Sino yon? Kinakabahang tanong ni Laya. Ang mukha ni Sinag ay biglang naging mas madilim. Paparazzi, sagot nito. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso at mabilis na iginya papasok sa kotse. Pumasok ka na. Bilis. Ang buong biyahe pabalik sa villa ay nababalot ng tensyon. Alam nilang pareho kung ano ang ibig sabihin ng isang litrato. Ang kanilang sikreto ay hindi na sikreto. Ang tahimik na kasunduan ay malapit nang maging isang pampublikong eskandalo. At hindi nga sila nagkamali. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong sila ng isang nag-aapoy na si Doña Esmeralda. Hawak nito ang isang tablet. Ang mukha ay namumula sa galit. Anong kalokohan ito, Sinag? Sigaw nito. Itinuturo ang screen ng tablet. Anong kahihiyan ang dinala mo sa pangalan ng pamilyang ito? Bago pa man makasagot si Sinag, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Esmeralda, sapat na. Isang boses na kalmado, ngunit puno ng hindi matitinag na awtoridad, ang pumuno sa buong sala. Mula sa hardin ay pumasok ang isang matandang lalaki.
Nakasuot ng simpleng puting polo at slacks, ngunit ang presensya ay tila mas makapangyarihan pa sa lahat ng yaman sa loob ng bahay na yon. Si Don Miguel Alcantara, ang ama ng yumaong asawa ni Esmeralda, ang tunay na hari ng Kastilyo. Natigilan si Doña Esmeralda na palitan ng pagkabigla ang galit. Papa Miguel, anong ginagawa niyo dito? Hindi pinansin ni Don Miguel ang tanong ng kanyang manugang. Ang kanyang mga mata, na puno ng karanasan at talino, ay nakatuon lamang kay Laya. Nilapitan niya ito, hindi na may pagbabanta, kundi may matinding kuryosidad. Tiningnan niya si Laya mula ulo hanggang paa, na para bang binabasa nito ang buong pagkatao niya sa isang tingin lang. Napayuko si Laya, hindi makatingin ng diretso. Pagkatapos ng ilang sandali, ng nakakabinging katahimikan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Tumingin ito kay Laya, isang tingin na hindi niya maintindihan. Hindi panghuhusga, hindi rin pagtanggap, kundi isang bagay na mas malalim. Maligayang pagdating sa pamilya, iha, sabi nito. At sa simpleng mga salitang yon, mas lalong kinabahan si Laya. Nang makabalik siya sa kanyang silid, ang kanyang puso ay kumakabog pa rin. Umupo siya sa gilid ng kama, kinuha ang kanyang luma at basag na cellphone. Nagbukas siya ng internet at naroon na nga. Isang article mula sa isang sikat na gossip website. At sa pinakaitaas, ang litrato nila ni Sinag kanina sa labas ng City Hall. At sa ilalim nito, isang headline na isinulat sa malalaking letra. Isang headline na tila isang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kanya. Bilyonaryong tagapagmana na si Sinag Alcantara, lihim na nagpakasal sa kanyang katulong. Ang kasinungalingan ay opisyal nang nagsimula at ang buong mundo ay nakatingin. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot na gising si Laya. Ang kanyang mukha at ang headline na katulong ay nasa lahat ng social media feed. Sa bawat gossip show sa telebisyon, naging isa siyang pambansang usapan. Ang babaeng mula sa basura na dinampot ng isang prinsipe. Ang modernong Cinderella. Ang tusong manggagamit. Hindi siya lumalabas ng kanyang silid. Ang bawat bulungan ng mga kasambahay sa labas ng kanyang pinto ay isang dagdag na sugat. Ang bawat pagtingin sa kanya ni Doña Esmeralda sa pasilyo ay isang sentensya ng pagkasuklam. Sa gitna ng lahat ng ito, si Sinag ang kanyang naging pader. Pinagbawalan nito ang lahat ng tabloid sa mansyon. Nag-utos ito na walang sino man ang maaring magsalita tungkol sa issue sa kanyang harapan. Gabi-gabi, bago ito pumasok sa sarili nitong silid, kakatok ito sa kanya. Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng kahit ano? At kahit paano, sa kabila ng kasinungalingan ng kanilang pagsasama, ang mga simpleng tanong na yon ay nagsimulang maging isang bagay na totoo para kay Laya. Ang pag-aalala sa boses nito, ang pagiging protektibo nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila ba nakikita nito si Laya at hindi ang katulong na pinag-uusapan ng buong bansa. Unti-unti, isang maliit at delikadong usbong ng pagtitiwala ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Marahil lang, may katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Between, may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan, inaasahan na si Sinag iyon, ngunit hindi. Si Isabel Fortalejo ang nakatayo roon, nakangiti. Isang nangiti na kasing talim ng isang kutsilyo. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay nang-uuyam. Pumasok ito sa silid nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Kawawa ka naman, sabi ni Isabel. Inililibot ang tingin sa silid. Nag-asawa ka nga ng isang Alcantara, pero dito ka pa rin sa kwarto ng mga katulong nakatira. Anong kailangan mo? Tanong ni Laya, niyakap ang sarili.
Ako, wala. Sagot ni Isabel, tumawa ng mahina. Ikaw ang may kailangan. Kailangan mo ng katotohanan. Ayoko lang kasing nakikita kang nabubuhay sa isang magandang kasinungalingan. Mula sa kanyang mamahaling handbag, kinuha ni Isabel ang isang kulay kapeng sobre at inabot ito kay Laya. Ayan, para maliwanagan ka. Nag-aalangang tiningnan ni Laya ang sobre. Ano to? Ebidensya, sabi ni Isabel. Ang nangiti ay lalong lumawak. Ebidensya na hindi ka isang Cinderella. Isa ka lang bayad utang. Dapat lang na malaman mo kung sino talaga ang taong kasama mo sa iisang kama. Tinalikuran na siya ni Isabel at iniwang nakatayo roon. Hawak-hawak ang sobre na tila isa itong bomba. Nanginginig ang mga daliri ni Laya habang binubuksan niya ito. Ang laman ay hindi pera. Ang laman ay mga kopya ng mga email at screenshot ng mga text message. Ang unang email ay mula kay Sinag para sa kanyang HR department, 1 linggo pagkatapos mamatay ni Marco. Hanapin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa nobya ni Marco Reyes, si Laya Ignacio. Kailangan ko siyang makausap. Ang sumunod ay isang screenshot ng palitan ng text message sa pagitan ni Sinag at isang private investigator. Sinag, I need to find her. I have a debt to repay. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, isang kopya ng email exchange sa pagitan ni Sinag at ng namayapang si Marco. Ang huling mensahe ni Marco, Salamat sa tiwala, sir. Aalagaan ko ang pamilya ko. At ang sagot ni Sinag, At kung may mangyari sa'yo, ako ang bahala sa kanila. Pangako yan. Pangako. Utang, responsibilidad. Sa isang iglap, lahat ay gumuho. Ang pader na itinayo ni Sinag sa paligid niya. Ang mga tanong na, okay ka lang ba? Ang pag-abot ng panyo noong umiiyak siya. Ang paraan ng pagtimpla nito ng gatas ni Bituin. Ang pangakong hindi ko hahayaang kunin nila si Bituin sa'yo. Lahat. Lahat ng iyon ay hindi dahil sa kanya. Lahat ng iyon ay dahil sa konsensya. Dahil sa isang pangakong binitiwan nito sa isang kaibigan. Hindi siya isang tao sa mata ni Sinag. Isa siyang obligasyon, isa siyang proyekto. Siya at ang kanyang anak ay isang paraan para makabayad ng utang na loob si Sinag sa isang patay. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Dahil ang kahihiyan ay mula sa mga estranghero. Ang sakit na ito ay mula sa taong nagsimula na niyang pagkatiwalaan. Hindi na siya umiyak. Napalitan ng isang nagyayelong galit ang kanyang kalungkutan. Padabog niyang binuksan ang pinto at mabilis na tinahak ang pasilyo patungo sa study ni Sinag. Binuksan niya ang pinto nang walang katok. Naroon si Sinag, nakaupo sa kanyang mesa, mukhang pagod. Nag-angat ito ng tingin, nagulat. Laya? Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa mesa at ibinato sa mukha nito ang laman ng sobre. Nagkalat ang mga papel sa ibabaw ng kanyang mga dokumento. Ito ba yon? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ito ba ang halaga ko sa'yo? Isang utang na kailangan mong bayaran? Natigilan si Sinag. Nanlalaki ang mga mata habang tinitingnan ang mga papel. Laya, teka lang. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Sigaw niya. At sa wakas, isang luha ng galit ang pumatak mula sa kanyang mata. Lahat ba ng ito? Isang malaking kasinungalingan? Ang pag-aalala mo? Ang pagtulong mo? Lahat ba yon palabas lang? Lumapit siya sa mesa, itinukod ang mga kamay dito. Sagutin mo ako. Sigaw niya. Ang nararamdaman ko, ang anak ko, kasangkapan lang ba para mabura ang konsensya mo? Napatayo si Sinag. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Tapos na, sabi ni Laya. Ang boses ay biglang naging malamig at walang emosyon. Tapos na ang pagpapanggap na ito. Lalaban ako sa korte ng mag-isa.
Hindi ko kailangan ng awa mo. Tumalikod siya. Hinawakan ng doorknob. Laya, narinig niyang tawag ni Sinag. Ang boses ay puno ng isang emosyong hindi na niya gustong malaman pa. Hindi siya lumingon. Binitawan niya ang kanyang huling mga salita. At lalong hindi ko kailangan ng tulong mo. Pagkasabi niyon, lumabas siya at isinara ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na kalabog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog ng pagwawakas. Ang pagwawakas ng isang kasinungalingan at ang pagwawakas ng isang munting pag-asang nagsimula ng mabuo sa kanyang puso. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating na may kasamang isang makulimlim na langit na tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Sinag Alcantara. Nakaupo siya sa isang matigas na upuan sa loob ng korte, nakasuot ng perpektong planstang suit, ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang mundo ay gusot-gusot. Sa kanyang tabi, nakaupo si Laya. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang pulgada lang, ngunit pakiramdam ni Sinag ay isang malalim na bangin ang naghihiwalay sa kanila. Mula noong gabing iyon sa library, hindi na siya nito kinausap. Ang bawat tingin niya ay sinasalubong nito ng isang pader ng yelo. Ang mga mata nito na minsan ay nagpakita ng takot at pag-asa. Ngayon ay blangko, isang masakit na testamento ng kanyang pagkakamali. Alam niyang nasaktan niya ito ng higit pa sa kayang gawin ng sinumang abogado. At habang pinagmamasdan niya itong nakatingin lang sa kawalan, alam niyang hindi lang kaso ng custody ang nakataya ngayon, kundi ang anumang natitirang pag-asa para sa kanila. Ang prosecution po ay magbibigay na ng kanilang huling argumento, Your Honor. Ang boses ng abogado ng mga Reyes ay pumunit sa katahimikan. Tumayo ito, puno ng kumpiyansa, at naglakad papunta sa gitna. Sa mga nakalipas na linggo, panimula nito, narinig natin ang mga testimonya, ngunit hindi natin kailangan ng mga salita para makita ang katotohanan, dahil ang katotohanan, Your Honor, ay nasa mga larawan. May iniabot itong isang folder sa clerk. Ilang sandali lang, lumitaw sa isang malaking screen sa loob ng korte ang isang larawan. Napasinghap si Sinag. Ito ang larawan ni Laya. Noong gabing natagpuan niya ito, nakabaluktot sa isang bangko sa parke, yakap-yakap ang isang munting sanggol. Ang mukha ay nababalot ng dumi at desperasyon. Sunod-sunod pang lumabas ang mga larawan, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Si Laya na natutulog, si Laya na nakatingin sa kawalan, si Laya sa pinakamababa at pinakabulnerableng estado ng kanyang buhay. Ito po ba ang imahe ng isang responsableng ina? Tanong ng abogado. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Isang babaeng walang tahanan, walang trabaho, walang kakayahan. Ang pag-iwan sa isang sanggol sa ganitong sitwasyon ay hindi lang kapabayaan, Your Honor. Ito ay isang panganib. Nakita ni Sinag ang pagyanig ng mga balikat ni Laya. Nakita niya kung paano ito lalong yumuko, na para bang gusto nitong magtago mula sa mga mapanghusgang mata ng lahat. Ang bawat salita ng abogado ay isang latigo na humahampas, hindi lang kay Laya, kundi pati na rin sa kanya. Dahil siya ang kumuha ng mga litratong yon sa kanyang isipan nung gabing iyon. At ngayon, ginagamit ito para wasakin ang babaeng sinubukan niyang tulungan. Natapos ang argumento. Ang buong silid ay tahimik. Ang hukom ay tumingin kay Laya ng may awa, isang tingin na nagsasabing tapos na ang laban. May huling salita ba ang defense? Tanong ng hukom. Tumayo ang abogado ni Sinag, si Attorney Sandoval. Kalmado ito, taliwas sa tensyon sa silid. Wala na po kaming idadagdag sa aming argumento, Your Honor. Nanlumo si Sinag. Ito na ba yon? Susuko na lang ba sila? Ngunit, pagpapatuloy ni Attorney Sandoval,
Mayroon po kaming isang huling testigo na nais tawagin. Napakunot ang noo ng hukom. Maging ang abogado ng kabilang panig ay nagulat. Your Honor, a surprise witness? This is highly irregular. Protesta nito. May karapatan ng defense. Sagot ng hukom. Sino ang inyong testigo? Ngumiti si Attorney Sandoval. Ang defense po ay tinatawag sa witness stand, si Don Miguel Alcantara. Sa pagbanggit ng pangalan, isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Nakita ni Sinag ang panlalaki ng mga mata ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, na nakaupo sa likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Maging si Laya ay nag-angat ng tingin. Ang blangkong ekspresyon ay napalitan ng lubos na pagkalito. Ang malaking pinto sa likuran ng korte ay dahan-dahang bumukas. Mula roon, pumasok ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng isang eleganteng barong, ang puting buhok ay maayos na nakasuklay at ang bawat hakbang ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Hindi ito nagmamadali. Naglakad ito sa gitnang pasilyo na tila pag-aari nito ang buong gusali. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Si Don Miguel Alcantara, ang patriarka, ang alamat. Tumigil ito sa tabi ni Sinag at Laya. Sa isang iglap, bahagya itong yumuko at may ibinulong kay Laya na sila lang ang nakarinig. Magtiwala ka lang, iha. Pagkatapos, dumiretso ito sa witness stand. Itinaas nito ang kanang kamay at nanumpa. Kalmado, walang bakas ng kaba. Ang abogado ng mga Reyes ay natatataranta. Hindi niya ito inaasahan. Maari niyo po bang sabihin sa korte ang inyong pangalan? Tanong ni Attorney Sandoval. Miguel Alcantara. At ano po ang kaugnayan ninyo kay Ginang Laya Ignacio Alcantara? Lahat ay naghihintay. Tumingin si Don Miguel hindi sa abogado, kundi direkta kay Laya. Isang ngiti na puno ng init at pag-unawa ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpapahiwatig na alam niya ang lahat. Pagkatapos, bumaling siya sa hukom. Siya ang aking manugang, sabi ni Don Miguel. Ang boses ay malinaw at matatag. Umalingaongaw sa bawat sulok ng silid. At siya ang pinakamahusay na ina na mas hihigit pa kanino man sa silid na ito. Ang testimonya ni Don Miguel Alcantara ay hindi isang argumento. Isa itong deklarasyon. Bawat salita niya ay may bigat ng kanyang pangalan at ng katotohanang hindi kayang pasinungalingan. Your Honor, sabi niya, diretsong nakatingin sa hukom. Nakita ko ang aking manugang sa kanyang pinakamababang estado. Ngunit ang nakita ko ay hindi isang pabayang ina. Ang nakita ko ay isang leon na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ikinuwento niya kung paano niya lihim na inobserbahan si Laya mula pa noong unang araw nito sa mansyon. Nakita niya kung paano nito inaalagaan si Bituin, kung paano nito tinitiis ang pangmamaliit ni Doña Esmeralda ng may dignidad, at kung paano nanatili itong mabuti sa kabila ng lahat. Pagkatapos, nilahad niya ang mga ebidensyang nakalap niya. Mga bank record na nagpapakita ng malaking pagkakautang ng mag-asawang Reyes. Isang recorded na pag-uusap kung saan malinaw na pinag-uusapan nila ang tungkol sa life insurance ni Marco, maging ang pakikipagsabwatan ni Doña Esmeralda at Isabel para sirain ang pangalan ni Laya ay isiniwalat niya. Ang buong courtroom ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mag-asawang Reyes ay namutla. Si Doña Esmeralda ay napayuko sa kahihiyan. Si Isabel ay mabilis na tumayo at lumabas ng silid. Ang katotohanan, sa wakas ay lumabas na. Mayroon pa ba kayong nais sabihin, Ginang Alcantara? Tanong ng hukom. Ngayon ay nakatingin na kay Laya ng may buong paggalang. Sa unang pagkakataon mula kanina, tumayo si Laya ng tuwid. Ang inspirasyon mula sa tapang ni Don Miguel at ang pagmamahal para sa kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya sa hukom, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina. Your Honor, panimula niya,
Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Totoo po ang lahat ng sinabi nila. Naging mahirap po ako. Natulog po kami ng anak ko sa parke. Pero sa lahat po ng sandaling iyon, ni minsan po hindi ko siya binitiwan. Ang pagiging mahirap po ay hindi nangangahulugang hindi ka na marunong magmahal. Tumingin siya sa kanyang mga biyenan. Hindi na may galit, kundi may awa. Ang pera po ay nauubos. Ang bahay ay nasisira. Pero ang pagmamahal po ng isang ina, iyon po ang nag-iisang bagay na hindi kayang bayaran o kunin ni numan. At yun po ang ibibigay ko sa anak ko habang buhay. Pagkatapos ng kanyang mga salita, wala nang tanong. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at pinal. Ang buong karapatan sa pangangalaga kay Bituin ay mananatili kay Laya. Nang gabing iyon, ang mansyon ay tahimik. Ngunit ito ay isang katahimikang may kapayapaan. Kumatok si Laya sa pinto ng study ni Sinag. Kailangan nilang mag-usap. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na hardin. Laya, sabi nito, hindi lumingon. Congratulations. Salamat, sagot niya. Salamat sa tulong ninyo, sa tulong ng lolo mo. Wala iyon. Nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Ang bigat ng mga hindi nasasabing salita. Sa wakas, humarap si Sinag sa kanya. Sa mga mata nito, wala na ang pagiging arogante ng isang CEO o ang pagkakasala ng isang may utang na loob. Ang nakita niya ay isang lalaking puno ng pagsisisi. Laya, patawarin mo ako, sabi nito. Ang boses ay basag. Totoo. Sa simula, ginawa ko yun dahil sa konsensya, dahil sa pangako ko kay Marco. Pero habang tumatagal, humakbang ito papalapit sa kanya. Habang nakikita kita, habang nakikilala kita, na wala na si Marco sa isip ko, ikaw na ang nakikita ko. Ang katatagan mo, ang puso mo. Noong una, tinulungan kita dahil sa nakaraan. Pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nagsusumamo. Pero ngayon, gusto kong manatili sa tabi mo dahil sa ating kinabukasan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang nakatuping papel at iniabot sa kanya. Isang annulment paper, nakapirma na ito. Malaya ka na, Laya, sabi nito. At sa bawat salita, ay tila may punyal na tumutusok sa sarili nitong puso. Wala nang kasunduan, wala nang kasinungalingan. Maaari ka nang umalis at magsimula ng bagong buhay kasama si Bituin o nag-alinlangan ito. O maaari mo akong bigyan ng isang pagkakataon para magsimula ulit tayo sa tamang paraan, bilang ako at ikaw, nang walang mga lihim. Tinitigan ni Laya ang papel sa kanyang kamay. Ang tiket niya patungo sa kalayaan na matagal na niyang inaasam. Pagkatapos ay tiningnan niya si Sinag, ang lalaking nagligtas sa kanya, nagsinungaling sa kanya, at sa huli ay nagpakita ng kanyang tunay na sarili, isang taong nagkakamali, ngunit handang itama ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi isang perpektong kwento. Ito ay isang magulong paglalakbay ng pagpapatawad at pagtanggap. Dahan-dahan, sa harap ng mga mata ni Sinag, na puno ng pag-asa at takot, pinunit ni Laya ang papel. Hindi sa dalawa, kundi sa maraming maliliit na piraso, hanggang sa ito'y maging confetti ng nakaraan. Umiling siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko kailangan ng bagong simula, Sinag, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng katiyakan. Ang kailangan lang natin ay ipagpatuloy ang kwentong ito. Lumapit siya rito, inaabot ang kanyang kamay. Pero sa pagkakataong ito, dagdag niya,
sabay nating isusulat ang susunod na kabanata. At dito po nagtatapos ang kwento ni Nalaya at Sinag. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa, magpatawad sa mga nagkasala, at buksan muli ang puso para sa pangalawang pagkakataon. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanilang paglalakbay ay simple lamang. Ang pag-ibig ay hindi isang perpektong daan, ngunit ito ang nag-iisang ilaw na kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na landas. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa isang bagong simula, at ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagtanggap dito at paggamit nito bilang pundasyon para sa isang mas matatag na kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming ikasisiya kung mag-iiwan kayo ng inyong mga komento sa ibaba. Ano po ang paborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.